Samahan niyo po kami, Panginoon, hanggang sa bahagi na pwede po naming mahayon or mapag-aralan. Tulungan niyo po kami na maunawaan po ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita yung mga prinsipyo na pwede po naming isapamuhay, i-practice, at upang sa ganon ay maging kultura, Panginoon, ng Iglesia. Ito rin mismo ang maging buhay po namin bilang iyong pong mga alagad, bilang iyong pong mga mananampalataya dito po sa iyong pamilya ng Santa Cruz Baptist Church. Salamat sa ganitong opportunity na inyo pong patuloy na ipinagkakalob po sa amin. Salamat din sa availability ng aking pong mga kapatid ngayong hapon. Samahan niyo po kami, bigyan niyo ng patuloy na enthusiasm, ng excitement, para po sa iyong mga salita na aming pong pagbubulayan. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kanina ay napag-aralan po natin yung mga prinsipyo kung paano natin i-evaluate ang success ng ministry. At nakita nga po natin doon yung mga prinsipyo ng pagiging effective, pagiging efficient. At nakita natin when it comes to the work of the Lord, it's not about effectiveness, it's not about being efficient ang ating palang dapat i-pursue, but it is being efficacious, yung pagiging efficacy ng ministry. Ano nga po yung efficacy? It is doing the right time, at the right way, the right motive, for the result, for the right purpose. So, mula dun sa inspirasyon na yon, napakahalaga na mapagtuunan talaga natin yung uri ng disipulo na nais po nating ipanalangin at pagsikapan na maging bunga ng ating ginagawang intentional disciple-making culture. At sa inyo pong mga handouts, nagbigay po ako sa inyo ng outline. At makikita po natin dyan yung 8 prinsipyo ng katangian ng isang alagad, a certain kind of product, na kung saan ay makikita natin dito yung right thing. Ito yung right thing na nais nating mangyari sa iglesia. Yung po yung 8, yung letter D, devoted in knowing God. So merong pagkakilala sa Panginoon. Ito yung prinsipyo na sinasagot yung tanong na who is God? Sino ang Diyos? Okay, yung letter I, imitates His Master. May kinalaman ito sa lordship. Sa lordship. Hindi ko po alam kung kaya nating tapusin hanggang dito, pero hindi naman po tayo nagmamadali. Letter S. Ano yung letter S? Secured in His identity. Ito yung tinatawag na biblical identity. Sino ba tayo? Kay Kristo. And then letter C, clear in His purpose. Ito yung biblical purpose. Letter I, impacted by biblical values. So, pansinin po natin, magkakaugnay po kasi itong mga puntos na ito. Knowing God, lordship, magkakaugnay po ito eh. Identity, purpose, values. Mamaya ko po ipapaliwanag. Tapos, yung letter P, prevails with right priority. Yung value ay laging magdadala sa tamang priority. Letter L, lives in the power of God. Ito yung tinatawag na biblical empowerment. And letter E, established in His foundation. Okay? Now, sa pagtalakay po natin ng mga lesson po na yan,
Merong mahalagang 8 tanong na dapat nating sagutin sa pamagitan po ng mga prinsipyong ito as we study the characteristics of an authentic disciple. The first question, biblical theology. Yung letter I is about biblical allegiance. Yung S, biblical identity, biblical purpose, biblical value, biblical priority, biblical empowerment. So, ibig sabihin, ang isang tunay na alagad ay isang taong hindi lamang nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, kundi merong tunay at tamang pagkakilala sa Diyos, namumuhay sa ilalim ng pagiging Panginoon ni Kristo, lumalago sa kanyang identity, sa kanyang pagkakakilanlan kung sino siya kay Kristo. At alam niya ang kanyang layunin. At kapag alam niya ang kanyang layunin, ito ang makakatulong sa kanya na malaman yung mga pagpapahalaga, yung biblical values. Kapag alam mo yung kung ano ang mahalaga, ito rin ang makakatulong para malaman mo o magkaroon ka ng tamang priority. Kapag tama ang iyong priority, especially sa iyong relasyon sa Panginoon, sa prayer, worship, word, and many others, natural, kakaroon ka ng spiritual na kalakasan o biblical empowerment. At doon ay makakatulong para magkaroon ka ng tamang pundasyon o matibay na pundasyon as the Word of God says, be rooted and established. Now, ano po yung mga tanong na yan? Merong 8 tanong, who is God? Who is God? Yan po yung sinasagot natin sa curriculum na yan, mga principle na ating pag-aaralan. Yung letter I, imitates his master. Ang tanong dito is, who is my master in life? Sino ang iyong Panginoon? Yung letter S, secured in his identity, sinasagot dito yung tanong na, who am I? Sino ako kay Kristo? Ang tanong po dito is more on, hindi yung tanong na who am I, but yung tanong na whose am I? Sino ang nagmamay-ari sa akin? Kanino ako? And yung biblical purpose, sinasagot natin dito yung tanong na what am I called to do? Ano ba yung pagkatawag sa akin ng Panginoon na nais kong gawin o lakaran sa aking buhay? Yung purpose. And then yung letter I, what is of ultimate importance in life? Ano ba yung pinakamahalaga sa buhay ko? At syempre, pag sinagot mo yung tanong na yon, yung biblical values, ang tanong dito na kasunod ay, what are the things that I must put first? Ito yung biblical empowerment. How can I be empowered? At yung foundation. At kung titingnan natin, nakapalob ito sa 8 na cycle. The first question is, who is God? O yung biblical theology, who is God? Biblical theology will help you determine your biblical allegiance. Who is my master in life? Sino ang aking Panginoon? Yung lordship, itong puntong ito, yung pangalawa, will help you determine your identity. Your biblical identity, kung sino ka. So, ibig sabihin, yung iyong identity nanggagaling dito, kung sino ang iyong Panginoon. Ano ang magiging resulta ng pagkakaroon ng tamang identity, pagkaunawa? Maunawa mo ang iyong purpose. If you will know your purpose, it will help you discover your biblical values, kung ano ang mahalaga sa buhay mo. Your value will help you determine your
right priorities. Siyempre, uunahin mo kung ano yung sa tingin mo ay mahalaga para sa iyo. Hindi mo kasi ipaprioritize sa isang bagay sa tingin mo ay hindi mahalaga. Tama po ba? And your priorities, kung ang mahalaga sa iyo is your relationship with the Lord, at kapag ito ang iyong pinrioritize, prayer, word, worship, fellowship, many others, service, ibig sabihin, pag nakaroon ka ng tama yung priority mo sa iyong relationship sa Lord, natural, dito ka huhugot ng kalakasan. Kalakasan bilang mananampalataya sa iyong buhay spiritual. And kapag naranasan mo ang pagpapalakas ng banal na Espiritu through those disciplines, spiritual discipline that you practice by the help and grace of the Holy Spirit, itong magpapalalim sa iyo ng foundation. Kasi, halimbawa, if you prioritize the Word, magiging kalakasan mo yon, at habang lumalakas ka sa Word, lumalalim ka saan? Sa foundation. Pag lumalim ka sa salita ng Panginoon, ano magiging resulta? Lalago ka sa pagkakilala sa Diyos. That is a cycle. Okay? So, katulad nung binanggit ko po noon, this list is foundational. Ito po ay foundational. Hindi mo pwedeng sabihin na, nagagawa ko naman ito eh. Kahit wala itong tatlo, at least, meron pa akong 6 na nagagawa. Kaya, mas mataas yung aking marka, so I think pasado ako. Pero kung titingnan natin kung foundational, kung wala ito, maapektuhan ito, pag naapektuhan ito, maapektuhan ito, maapektuhan ito. It is a progressive list. Okay? It is also diagnostic. Pag sinabing diagnostic, malalaman mo kung ano ang, halimbawa, ang problema mo is biblical priorities. It is diagnostic in the sense that it will help you find out the root. Kung ang resulting problem is wrong priorities, what must be the root? It is diagnostic and at the same time prescriptive. Ano ang root? Ito yung panggagalingan niya. Yung priority nang gagaling sa pagkakaroon ng tamang value. So, makikita mo yung root, even yung result. Ito rin po ay prescriptive. 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 Nakakatulong sa iyo kung ano po yung solution. Kung ang problema mo is priorities, the root is wrong values, ano ang iyong dapat gawin? Balikan mo yung purpose mo. Halimbawa, kung ang iyong focus ay yung mga temporary things na walang kinalaman sa eternity, natural yun na magkakaroon ka ng wrong values. Ang result, wrong priorities. Unless na maitama mo yung purpose mo, yung focus mo, hindi mo ito maitatama. Pag hindi mo na ito naitama, hindi mo rin maitatama ang priority. Applicable ito sa lahat. Applicable ito sa lahat. Ano po? So, that is prescriptive. So, makakatulong po sa atin yung 8. Now, sa ating pong patuloy na pag-aaral sa ating lesson, isa-isahin po natin. Intentional disciple-making culture. Ano po yung letter D?
devoted in knowing God. Ano po ang biblical principle na ipinapakita po doon? Biblical theology. Parang ang bigat ng term, theology. Kasi pag narinig natin yung theology, parang sa seminaryo, parang sa... Ang theology, simple lang naman po yun. Ang theo, God, logi, study of. Kaya nga, kung tayo nag-aaral tungkol sa Diyos ngayon, mga simpleng prinsipyo kung sino ang Panginoon, kung sino tayo, so tayo po'y nag-aaral ng theology ngayong hapon. Pero, mas bigyan po natin ito ng diin at pagpapaliwanag. Okay. Isa-isahin po natin. Ito po yung mga katangian na nais nating makita sa isang alagad ng Panginoon, devoted in knowing God. First is letter D. Merong isang verse na paborito ko po, Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24. Makikibasa nga po. Do sa epistles, makikita rin natin yan. Sa Colossians, yan yung paborito kong gamitin sa mga principle na ito. Pero gusto kong gumamit din ng ibang mga verses. Pakibasa nga po yung Jeremiah 9:23 to 24. Sige nga po. Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom. Wisdom, Let not the mighty man boast in his might. might, Let not the rich man boast in his riches. might, Let him who boasts boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. for in these things I delight. Ano yon? Na nauunawaan natin siya at nakikilala. At applicable yon sa ating paglilingkod. Sabi ko kanina, paano natin nasasabi na ang Diyos nagdi-delight or nalulugod sa ating paglilingkod? Kung sa ating mga paglilingkod ay lumalago tayo saan? Sa pagkakilala sa Diyos, sa ating ugnayan sa Panginoon. At napakaliwanag dito sabi ni Jeremiah, huwag ipagmalaki ng isang marunong ang kanyang wisdom, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang riches. Kung meron siyang dapat na ipagmalaki o i-pursue, ano yon? He understands and knows God. Ang resulta, God delights in this. Okay? So, ano po yung prinsipyo na ating makikita dito? Knowing God personally transforms faith into relational devotion expressed through worship and obedience. Ibig sabihin, ang pagkakilala kung sino ang Diyos, ang nagsisilbing pundasyon, at dito talaga nagsisimula ang paglalakbay ng isang tao, ng isang alagad sa kanyang paglalakbay espiritual. Hindi lamang ito tumutukoy sa pagkaalam, because the word know, it's not only about information na-accumulate natin about God. Because there is a difference between knowing about God and knowing God. It is possible that you know many things about God, but you do not know who God is. Sa Greek word, this know, ay makikita natin sa iba't ibang bahagi ng epistles. Merong ginamit si Paul na epignosis. Doon sa Colossians chapter 1,
doon sa Philippians, nung sinabi ni Paul, one thing that I desire, that I know God. Yung mga know na yon ay may kinalaman sa malapit na relasyon sa Panginoon. In fact, in the Old Testament, this word know ay ginagamit sa intimate physical relationship ng mag-asawa. For example, sa mas malalim na salin ng Bible, halimbawa sa King James, Abraham knew Sarah. Ibig sabihin ng knew doon ay yung intimate na relationship nila. Physically, emotionally, and so, ini-apply din yung word na yun ng no sa ating relasyon sa Panginoon. For example, hindi lamang ito pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa Diyos, but isang buhay na karanasan, lumalago na relasyon sa ating Panginoon. So, knowing God personally transforms faith into relational devotion expressed through worship. And kaya nga, hindi lamang ito tungkol sa pag-accumulate ng information. Hindi lang ito pag-accumulate ng mga prinsipyo tungkol saan sa mga katotohanan tungkol sa Diyos. In fact, sa Ephesians, sa Colossians chapter 1 verse 9. Buksan nyo nga po itong Colossians chapter 1 verse 9. Colossians chapter 1 verse 9. Pakibasa nga po, especially sa wikang Ingles. Chapter 1 verse 9. Colossians chapter 1 verse 9. Knowledge. Isa-isa po natin na knowledge. Knowledge. Wisdom. And understanding. Actually, itong wisdom ay spiritual wisdom. Ibig sabihin, hindi ito basta karunungan ng tao, kundi karunungan na ibinibigay ng banal na Espiritu. And then, understanding, ayan. Kung titingnan natin yung prayer ni Paul dito sa passage na ito, ang prayer niya talaga ito, na itong mga kapatid na ito ay lumago saan? Sa pagkakilala sa Diyos. Yun yung parang pinakang summary prayer request ni Paul. At doon sa panalangin na yun ni Paul, the Apostle Paul mentioned these three. That you may be filled with the knowledge of His will, through spiritual wisdom and understanding. Question: ano ang kaugnayan nitong tatlong ito sa pagkakaroon natin ng malago at tamang pagkakilala sa Diyos? Anong kahalagahan nitong tatlong ito? What is knowledge? Knowledge is the accumulated information about God, about our salvation, about the Lord Jesus Christ, about our faith. So knowledge yon. Kaya ngayon, ang nag-accumulate tayo, nag-ipon tayo ng maraming knowledge, ng information sa ating pag-aaral. Tama po. Ito'y makikita natin sa salita ng Panginoon. Therefore, hindi pwedeng lumago sa pagkakilala sa Diyos ang isang tao sa kanyang pagkakilala sa Panginoon apart from the Word of God. Hindi ka pwedeng lumago sa iyong pagkakilala sa Diyos kung hindi ka rin lalago at lalalim sa salita ng Panginoon. Kahit mag-pray ka araw-araw, Lord, tulungan niyo po akong lumago sa pagkakilala sa Diyos. Lagi namang sarado ang Bible. Cannot be. Hindi pwedeng mangyari po yun. That is knowledge, information. But what is wisdom? Applied knowledge. Yung natutunan mo sa salita ng Panginoon,
Dumating yung isang sitwasyon na alala mo, halimbawa, for example, yung lagi kong ginagamit, halimbawa, yung isang principle that God answers prayer. Okay, narinig natin yon. And then pag uwi mo, meron kang pangangailangan, teka, sinabi doon sa prayer meeting, kapag may pangangailangan, manalangin kasi ang Diyos ay tumutugon sa prayer. Then you applied it. Ano yung ini-apply? Nanalangin ka, humingi ka ng tulong sa Panginoon, humingi ka para sa iyong prayer request. You applied that knowledge that God answers prayer, and then you prayed. And then, eventually, ang Diyos ay sumagot. Yung knowledge na yon naging karanasan. For example, ano yung principle? Ang Diyos tumutugon sa prayer. Nanalangin ka nung meron kang pangangailangan, and God answered your prayer. So, hindi lamang prinsipyo yung, God answers prayer. Kundi ito'y naging karanasan mo kasi nag-pray ka nung meron kang pangangailangan, right? And that is wisdom. That is wisdom. That is, hindi lang prinsipyo, kundi naranasan mo. At nakatulong ito na mas lumago sa iyong pagkakilala sa Diyos. And what is understanding? It is discernment. Kung paano mo i-apply ang karanasan mo sa Diyos through His Word sa mga sitwasyon ng buhay. Understanding, discernment. Lumipas ang ilang araw, naka-encounter ka uli ng problema. May problema, and then naalala mo, teka, in the past, nagkaroon din ako ng pangangailangan, I prayed and God answered my prayer. Now, naunawaan ko ngayon na anumang pangangailangan ko ngayon, pwede pa rin akong manalangin, maranasan ng Panginoon. Amen po ba? Bakit ka magpipray? Because of your experience in the past. Because of your experience sa faithfulness ng Panginoon, sa power ng Panginoon. At kapag itong tatlong ito, kumilos at gumawa sa buhay mo, you grow in the knowledge of God. In the knowledge of God. Lumalago tayo sa pagkakilala sa Diyos. Anong kahalagahan po nito sa IDMC? Intentional discipleship forms believers rooted deeply in knowing God through Scripture and relationship. So ito naman po yung ating pinagsisikapan na mangyari. Kasi kapag ang isang mananampalataya ay talagang nagkaroon ng tunay na pagkakilala sa Diyos, nagiging mas personal at buhay ang kanyang pananampalataya. Hindi ito basta kaalaman lamang sa isip, kundi isang ugnayan na puno ng pagtitiwala, ugnayan na puno ng pagsunod, ugnayan na lumalagos sa pag-ibig. At yun naman po talaga yung uri ng relasyon na meron tayo sa Diyos. Kung babalik tayo sa Genesis chapter 1, when God created us according to His image, anong ibig sabihin nun? Nilikha tayo ng Panginoon ayon sa Kanyang wangis, nang ibig sabihin, nilikha tayo ng Panginoon na merong isipan, na merong damdamin, at merong will o kapasyahan. For what purpose? Binigyan tayo ng Panginoon ng isipan na makilala ang Diyos, to know God. God has created us with emotion or heart to love God. And the will to obey God and please God. At doon mo naman po talaga umiikot ang ating relasyon sa Panginoon because the more we know God, anong resulta? The more we will love God. And the more we love God is the more we will trust God. And the more we trust God is the more we will obey God. Iikot uli yun. Habang sumusunod ka sa Panginoon at naglilingkod, lalago ka sa iyong pagkakilala sa Diyos. Habang lumalago ka sa pagkakilala at nararanasan mong pag-ibig ng Panginoon, mas lalo kang nai-inlove sa Panginoon.
Habang mas lalo kang na-inlove sa Panginoon, hindi pwedeng hindi rin lumago ang iyong pagtitiwala. At habang lumalalim ang iyong pagtitiwala, mas nagiging madali ang pagsunod sa Panginoon. Iikot uli yun. Na ganon. Hindi ka pwedeng lumago sa iyong sa iyong relasyon sa Diyos nang wala yung o kahit yung isa sa apat na yon. So, sabi po dito, anong kahulugan nito sa intentional disciple-making culture? Intentional discipleship forms believers to be rooted deeply in knowing God through Scripture and their relationship with the Lord. Okay? Ang pagiging alagad ni Kristo ay nagiging isang journey o paglalakbay ng pagsamba, ng pagsunod, ng pagtitiwala, ng pagmamahal, at sa inyo nakaugat sa pagkakaroon ng tamang pagkakilala sa Panginoon. At kung babalikin uli natin yung prayer ni Paul sa Colossians chapter 1 verse 9, especially yung word na filled. Sabi ni Paul that I pray that you may be filled with the knowledge of His will, na kayo ay mapuspos sa kaalaman tungkol sa kanyang kalooban. Ano ba yung kanyang kalooban? Ito yung mga katotohanan tungkol sa pagliligtas ni Kristo. Ito yung tungkol sa katotohanan ng gospel na naranasan natin sa ating buhay, kaya tayo nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Then sabi ni Paul, I pray that you may be filled. The word filled ay nagpapakita ng isang napakahalagang prinsipyo sa buhay Kristiyano. Ang ibig sabihin ng filled is to be sa salitang ito ay apaw. Para itong isang lalagyan na umaapaw. As we applied it into our spiritual life, para bang ganito? Yung apaw na yon ay nangangahulugan na ito. Ang ibang pagkakilala sa Diyos ay nakakaapekto sa lahat ng bahagi, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kung paano ka nag-iisip, kung paano ka nagpaplano, kung paano ka nagre-respond, kung paano ka nagre-react, kung paano ka nakikipag-ugnay sa iba. Parang ganon ang sinasabi ni Paul. Kaya binibigyan din dito ni Paul yung malimit niyang panalangin na tayo lumago sa pagkakilala sa Diyos. In fact, ang prayer niya, that you may be filled with the knowledge of, sa mga mentoring na siguro nakita na rin ito at narinig sa akin, yung illustration, alam niyo po yung sponge. Pag inilog mo sa tubig, papasok yung tubig, it will be surrounded by water. Sa loob, sa labas, naroon yung tubig. Kaya pag inalis mo yon at pinilipit, anong lalabas? Why? Puno ng tubig. Tama? Nilubog mo uli, papasok yung tubig, mapupuno, hanggang sa labas, pag kinuha mo uli yung sponge na yon, ibinato mo, pagbagsak, anong lalabas? Bakit? Puno ng tubig, filled with water. Nilubog mo uli, tinapakan mo, anong lalabas? Bakit? Puspos. Tapos ginanon mo, after mo inilubog, pinuno, anong lalabas? Now, imagine yourself na ikaw yung sponge. And there are circumstances in our lives na para kang pinipilipit, para kang tinatapakan, para kang inihahagis,
para kang kung ano man sa mga mahirap na sitwasyon ng buhay. But the question is, sa ganong mga karanasan, ano ang lumalabas sa iyo? Yung pagkakilala mo ba sa Diyos o yung dating pananaw ng iyong lumang pagkatao? It's one way of saying, anong lumalabas sa atin na para bang ini-encourage ni Paul, ano man ang inyong maranasan, pagsikapan nyo na ang lumabas, makita ang ating pagkakilala sa kung paano tayo nagre-react, kung paano tayo nagre-respond, kung paano tayo tumutugon sa mga sitwasyon ng buhay. Is it the knowledge of God ang siyang lumalabas sa atin? Bakit napakahalaga po nun sa IDMC? Because knowing God produces mature disciples who worship sincerely, obey faithfully, and multiply others. Napakahalaga po nun. Kasi ang pagkakilala sa Diyos, ang pundasyon talaga na dapat maging batayan ng lahat ng gawain sa pagdi-disciple o sa discipleship. Dito talaga nakapundasyon. Ito talaga yung direksyon. Ito talaga yung patunguhin ng discipleship. Lumago sa pagkakilala sa Diyos. Hindi lamang dumami ang impormasyon, kundi magkaroon ng mas malapit na kaugnayan sa Panginoon. Kasi kung walang malinaw na pagkaunawa at pagkakilala sa katangian ng Diyos at sa mga katotohanan tungkol sa Diyos, anong magiging resulta? Magiging mababaw ang discipleship. More on sa panglabas lang. At walang malalim na pagkakaugat o pagkakatanim ng buhay spiritual na nais ng Panginoon. Kaya nga, sa church, ang iglesyang seryoso talaga na ipursu ang intentional disciple-making church. Ito ang pagsisikapan ng church na ito. Ano yon? Nadalhin ang mga mananampalataya sa isang kalalagayan na lumalago ang bawat isa sa pagkakilala sa Diyos. Lumalago sa relasyon sa Diyos at nakikita ang pagbabago sa buhay. Kasi hindi pwedeng sabihin ng isang tao na kilala ko ang Diyos na hindi nagbabago ang kanyang buhay. Hindi pwedeng mangyari yon. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao na ako'y lumalago sa pagkakilala sa Diyos pero walang nakikitang pagbabago sa buhay. For example, hindi mo pwedeng sabihin kilala ko ang Diyos, nararanasan ko ang Diyos na banal. But when it comes into your practical Christian life, ay hindi nakikita yung holiness, hindi mo talaga kilala ang Diyos. When you know God who is good, ibig sabihin yung goodness na yun ng Panginoon, nagre-reflect din, umaapaw din sa ating buhay. At kapag yun ang nangyayari, tayo nagiging katulad ng Kristo at ang resulta is Christ-likeness. Ang bunga is spiritual maturity. Okay? Ang malalim na pagkakilala sa Diyos ang nagbibigay ng, for example, ng lakas sa misyon ng church. Ito yung humuhubog saan? Sa tamang doktrina, sa tamang mga pananampalataya natin. At ito rin yung nagiging sandigan ng pananampalataya, lalo na sa mga trials, lalo na sa mga testings, lalo na sa mga persecutions. At kitang-kita po namin yung ganong testimony doon sa mga narinig namin ng mga missionaries, nung dinakip sila, isa lang naman, para makalaya sila, deny Christ. Deny Christ. Kasi kung hindi, if you will not deny Christ, ito ang mga mangyayari sa inyo. Napakasimple lang naman no? Ay, hingi na lang ako ng repentance, magre-repent na lang ako para ako makalaya. Pero yung mga missionaries hindi nila ginagawa. Because that simply denying
the Lordship of Christ in their lives, malaking epekto sa kanilang buhay. Kasi doon lamang makikita ang problema. Okay? So, kapag nagkaroon tayo ng mali o mababaw na pagkakilala sa Diyos, anong kalimitang nagiging problema? Ano ang nagiging resulta? Yung tinatawag na spiritual or superficiality. Faith becomes shallow and easily influenced by culture, emotion, and situations. Kapag ang mga tao ay hindi tunay na nagkaroon ng pagkakilala sa Diyos, nagiging mababaw ang kanilang pananampalataya. Madali silang masway, madali silang matinag, madali silang ma-shake. Ang pagsamba ay nagiging routine sa halip na puno ng reverence, ng paggalang, ng paghanga at pagsusuko sa Panginoon. Even yung kanilang pagsunod nagiging selective. Ibig sabihin ng selective, sinusunod lang nila kung ano yung gusto nila. Pinipili lang nila yung mga utos na gusto nila. Pero yung mga bagay na yung pinag-uutos ng Panginoon na pwedeng maglagay sa kanila sa pagsasakripisyo, sa persecution, sa kahirapan, hindi yan. So nagiging selective. Iniiwasan yung mga bagay na mahirap gawin, iniiwasan yung mga bagay na magdadala sa kanila saan? Sa pagsasakripisyo. Kasi kapag kulang ang malalim na pagkakilala sa karakter ng Panginoon, anong resulta? Yung immaturity, yung shallow spirituality. Madali silang maimpluwensyahan ng kung ano ang trending, kung ano ang kultura, kung ano yung, kumbaga yung pressure, nakabase sa emosyon ang kanilang karanasan. Sa halip na maging matatag at nakaugat sa hindi nagbabagong katotohanan tungkol sa Diyos, sa salita ng Diyos, kaya yun po, spiritual superficiality. Mababaw ang discipleship, mababaw ang pagsunod, mababaw ang buhay Kristiyano, mababaw ang paglilingkod. Kasi mali ang pagkakilala sa Panginoon. Alam niyo po ba na maraming struggle na meron tayo? Alam niyo pong pinakang ugat? Bakit tayo nagwo-worry? Bakit tayo nagwo-worry minsan? Limited na pagkakilala sa Diyos. Tayo nagwo-worry, baka hindi sagutin ng Panginoon yung aking ipinapanalangin, baka iwanan ako ng Panginoon. Even fear. Kaya nga makikita natin sa history, sa Old Testament hanggang sa New Testament, kapag ang Diyos ay gagamit o tatawagin niyang isang lalaki, halimbawa si Moses, si Isaiah, alam niyo ang unang ipinaparanas ng Panginoon sa kanila? Nagpapakilala ang Panginoon sa kung sino siya sa mga lingkod na ito. Kay Moses especially, Moses, alisin mo yung panyapak. Because this is a holy ground. Nagpapakilala ang Panginoon. Kasi hindi ka pwedeng magpatuloy sa iyong paglilingkod, hindi ka pwedeng magpatuloy sa iyong misyon, sa ministry, kung hindi ang naging starting point ay yung pagkakaroon ng tamang pagkakilala sa ating Diyos. Amen po ba? Moral misalignment. Misunderstanding God's character leads believers into compromise living. To compromise righteous living. Kasi kapag kulang ang tunay na pagkakilala sa Diyos, nako-compromise yung kanilang pagkakilala, yung pagkaunawa, at pwedeng maimpluwensyahan yung kanilang paghahawak sa salita ng Panginoon. Minsan nababaluktot yung pangunawa nila sa tama at mali. Kapag hindi malinaw sa isang mananampalataya, ang kabanalan ng Diyos, ang katarungan ng Diyos, ang katwiran ng Diyos, minsan naapektuhan nito, na-impluwensyahan nito, kung paano tinitingnan ng isang Kristiyano ang kasalanan. Ang kasalanan. Hindi ayon sa katotohanan ng Biblia, kundi ayon na lamang sa kung gusto nilang opinyon o saloobin para sa bagay na ito. And because of this, pagkat nagkakaroon tayo ng misalignment,
doon hihina yung ating paninindigan sa ating pananampalataya. Nawawala ang disiplina sa espiritual na buhay at nagkakaroon ng dahan-dahang paglayo sa kalooban ng Diyos. Resulta, hindi lalago, mababaw ang discipleship. Number 3, misfocus, mission misfocus. When the church loses sight of who God truly is, its mission becomes unclear. Nagiging malabo din ang kanyang misyon. Ministry begins to revolve around comfort, around convenience, about programs or popularity, sa halip na yung kaluwalhatian ng Panginoon at yung advancement ng kingdom ng Panginoon. Ano yung puntos na gusto kong maunawaan natin dito? Napakahalaga talaga sa paglilingkod. Kaya nga, even nga sa ating paglilingkod, itong laging reflection Yung bang iyong paglilingkod sa Panginoon, yung bang ministry mo, yung bang paghahayo, yung ginagawa mo sa kingdom ng Panginoon ay refleksyon ng iyong pagkakilala sa Diyos. Does it reflect? Nagre-reflect ba yon ng pagkakilala mo sa Panginoon? Nagre-reflect ba ito ng iyong value? Nagre-reflect ba ito ng iyong priority? Nagre-reflect ba ito ng iyong passion? Kaya ang ministry, nagsisimulang umikot sa what is convenient. Sa halip na sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon tayo ng problema o maling pagtingin sa kung sino sa Diyos, kung sino ang Diyos, at limitadong pagtingin sa kung sino ang Panginoon, ito yung possible na pwedeng mangyari sa buhay ng isang Kristiyano, ganon din sa church. Pastor, ano ba talaga minsan ang root? Di ba, ang kalimitang usapan natin doon sa bilog, what is the resulting problem? Anong problema? Ano yung nangyayaring problema? Wrong priorities. What is the root? Ito yung pag-aaral natin ito yung sistema ng pag-aaral natin. What is the root? Halimbawa, for example, kung ang problema ay yung pagkakaroon ng limitado at maling pagkakilala sa Diyos, ano yung possible na ugat? Number 1, scriptural neglect. Scriptural neglect. Doon sa bilog, ano po yung sinundan ng knowing God? Anong sinundan niya? Di ba? Knowing God, allegiance, identity, purpose, values, priority, empowerment, foundation. Anong sumunod sa foundation? Knowing God. No wonder, sinasabi dito, ignoring scriptures forms beliefs about God from culture rather than truth. Naapektuhan yung pagkakilala sa Diyos kasi nagkakaroon ng mababaw na pagtingin, lalo na tigit sa salita ng Panginoon. Kasi ang isa sa pangunahing paraan ng Diyos para ipakilala niya ang kanyang sarili in our context is what? His Word. Ang salita ng Panginoon. Kaya kapag napabayaan natin bilang mga mananampalataya ang pag-aaral, pagbubulay, pagbabasa ng salita ng Panginoon, unti-unti ring naapektuhan nito yung ating pagkakilala sa Diyos. Okay? Kapag hindi regular na nakikipag-ugnayan ng isang tao sa Panginoon sa pamagitan ng Word. Kaya nga ang laging question ko ganito do you love God? Mahal po ba natin ang Panginoon? Answer me. Do you love God? Now, we want to test that love by this basic question. Kamusta ang iyong attitude sa word ng Panginoon? Because you cannot say, I love God if you neglect the word of God. Because you cannot separate the God of the word from the word of God. Ang iyong attitude sa word ng Panginoon ay nagre-reflect din ng iyong pagkakilala sa Diyos. Kaya ignoring scriptures forms beliefs about God.
Nako-compromise tayo sa ating mga paligid. Kaya mahalaga yon, nagkakaroon ng kalituan minsan ng isang tao, ang isang mananampalataya, hindi lamang sa kanyang relasyon sa Diyos, kundi paano rin siya mamuhay bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod ng Panginoon. Hindi lamang spiritual neglect, spiritual numbness, routine worship, and prayer slowly dull spiritual hunger for God. Anong ibig sabihin nito? Nagiging manhid ang spiritual na buhay ng isang mananampalataya kapag ang isang taong, isang disciple ay para sa kanya, familiar na lang. Kumbaga, option na lang ang word. Ang panalangin nagiging obligasyon, ang pagsambay ginagawa na lamang parang routine o nakagawian, not necessarily sa pagkakaroon ng tunay na pagnanais ng isang mananampalataya ng magkaroon ng enkwentro sa Panginoon. Okay? Dahil dito, nagkakaroon ng insensitivity saan? Sa kalooban ng Diyos, sa presensya ng Panginoon, sa layunin ng Panginoon. Kaya ang resulta, nagiging mabagal ang paglago, nawawala yung sigla, walang direksyon ang buhay spiritual bilang isang Kristiyano. And then, isa pa ay root problem is self-centeredness, self-focused living prevents genuine pursuit of God's character and will. Kapag nakasentro sa sarili ang pag-iisip ng isang tao, nahadlagan siyang magkaroon ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Kasi ang focus niya, ang sentro, sarili, hindi ang glory ng Panginoon. Ang focus ng buhay na pupunta sa sariling kagustuhan, sa sariling value, sa sariling pangangailangan, sa halip na sa katotohanan ng salita ng Panginoon. At sa ganitong kalalagayan, tumitigil ang isang tao na hanapin at pagsikapan na makilala ang Panginoon kung sino siya talaga sa kanyang buhay. Ano yung mga bagay na dapat nating gawin? Number 1, scriptural immersion. Regular study and meditation deepens understanding of God's character. Pagbababad sa salita ng Panginoon. Nangangailangan ng tuloy-tuloy at seryosong pagbabad sa kanyang salita. Sa pamagitan ng maingat na pagbabasa. Meron po ba kayong personal study sa word ng Panginoon? Personal devotion, pagninilay sa salita ng Panginoon. Okay? Mas nakikilala ng isang mananampalataya ang karakter at mga gawa ng Panginoon through His Word. Basic lang naman Hindi tayo lalago talaga sa pagkakilala sa Diyos. Hindi lalalim ang discipleship if we are going to neglect the Word of God. Kaya laging ang instrumento talaga, ang tool na ginagamit sa discipleship is what? The Word of God. Ang salita ng Panginoon. Kung paano natin ito hinihimay, kung paano natin ito pinagbubulayan, at lalo tigit, kung paano natin ito inia-apply sa buhay ng isang Kristiyano. So, hindi lamang scriptural immersion, kundi spiritual communion. Prayer nurtures intimacy and aligns the heart with God's will. Okay? And then spiritual community. Immersion, communion, community. Kailangan natin ang bawat isa. Kailangan natin ang mentoring. Kailangan natin yung life-on-life na discipleship. So, kasi dinisenyo ng Panginoon na tayo ay lumago saan? Sa context ng community, sa context ng church. Fellowship with mature believers provides what? Encouragement, accountability, shared living, shared learning, sa pagnanais na lumago tayo sa pagkakilala sa Panginoon. Okay?
Any question? Yun po yung letter D. Devoted in knowing God. Devoted in knowing God. Ako po, meron ding nakahandang mga lessons dyan sa bawat aspetong yan sa letter D. There are 5 lessons na pwede natin gamitin. Kaya hindi po tayo maubusan ng mga lessons. Anong ibig sabihin nito? Ano yung weakness, ano yung root problem, ano yung alignment na dapat gawin. So, bawat isa yon, merong lesson po na nakahanda sa bagay nito. Itong pagdidiscuss natin ay ating, kumbaga, parang overview lamang kung bakit ito ay mahalaga, itong aspetong ito. Okay? Letter I, siguro, tingin ko hindi natin matatapos ito. Siguro, isa or dalawa na lang, and then magkakaroon tayo ng konting discussion, ng reflection, at kung paano pa natin ito mai-apply sa salita ng Panginoon, especially in our pursuit of disciple-making church culture. Okay? Imitates his master. Luke chapter 6, verse 40. A disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. Makikita rin natin dito yung sa Luke chapter 9, verse 23. Pakibasa nga po yung Luke chapter 9, verse 23. Then he said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must turn from yourself, selfish ways, take up your cross daily, and follow me. Okay. Ano po yung makikita natin sa aspetong ito sa letter I? Itong portion na ito, itong bahaging ito, ay sumasagot sa tanong na sino ba talaga ang Panginoon ng aking buhay? The Lordship of Christ, the Lordship of God in our lives. Sapagkat nakaugat ang tunay na pagdidisipulo or intentional disciple-making culture, saan? Sa pagsasubmit, sa pagsusurrender, saan? Sa Lordship ng Panginoon. The very heart, ang pinakang puso ng discipleship is Lordship. The Lordship of God. Ang focus talaga ng discipleship, hindi lamang paglago sa pagkakilala sa Diyos, kundi yung katotohanan na si Kristo na ating tinanggap ay ating Panginoon. Kung paanong sinabi po yon sa Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Makikibukas nga po ang Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Makikibasa nga po. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Pakiulit nga, Coel. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. You receive Christ as your Lord. Ano yung first exhortation niya? Walk. Walk in Him. Rooted and build up or established. Rooted or established. Napakaganda nung sinabi ni Paul, yamang tinanggap niyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo sa Kanya. Walk in Him. Mamuhay kayo ayon sa Kanyang kalooban, rooted. Picture ito ng agriculture, ng isang halaman na lumalalim ang kanyang pagkakaugat. Ito namang established. Picture ito ng architecture, ng building na lumalalim sa kanyang pundasyon. So, pinapakita talaga dito ni Apostol Pablo na ang pinakang sentro ng discipleship ay yung pamumuhay saan? Sa katotohanan ng si Kristo ay ating Panginoon. Intentional discipleship trains believers to follow Christ wholeheartedly and imitate His life.
So ang tanong dito, sino ba talaga ang Panginoon sa aking buhay? Sa mga mentoring, meron kaming dinidiscuss ngayon yung lordship. Yung lordship. Kahapon ay sa kababaihan, narito na. Yung lordship, ito yung leadership ng Panginoon, ito yung ownership, ito yung rulership, ito yung devotion, service, holiness, intimacy, and purpose ng Panginoon sa ating buhay. So, iniisa-isa rin natin yun eh. So, dito, alimbawa, sa ownership, alimbawa, sa service na lang, ang isa sa implication ng lordship is servanthood or service. Paano natin ito titingnan? Sa creation, paano ito naapektuhan ng kasalanan, at paano ito in-restore sa redemption. Parang ganun yung nagiging cycle ng ating pag-aaral. Kasi napakahalaga po ng aspetong ito ng tungkol sa pagiging Panginoon ni Kristo. Especially, kapag babalik po tayo doon sa prayer ni Paul sa Colossians chapter 1 verse 10. Colossians chapter 1 verse 10. Okay? Ano yung prayer niya sa Colossians chapter 1 verse 9? Hindi ako tumitigil ng pasasalamat sa Panginoon at ako'y nananalangin sa inyo. Sabi ni Paul na kayo ay mapuspos ng kaalaman sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng espiritual na karunungan at ng pagkaunawa. Yun yung prayer ni Paul, na sila'y lumago sa pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ng knowledge, ng wisdom, at ng understanding. Pagdating sa Colossians chapter 1 verse 9 and 10, nagsimula si Paul sa ganitong word, so. Makikibasa nga po yung Colossians chapter 1 verse 10. So, as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of Christ. Napansin po niyo yung sinabi ni Paul, ito yung aking prayer na lumago kayo sa inyong pagkakilala sa Diyos, malaman niyo ang kanyang kalooban, magkaroon kayo ng karunungan at pagkaunawa kung paano kayo makikipag-ugnay sa Panginoon. Upang sa ganon, so as, ano yung so as? To walk in a manner, walk in a manner worthy. Ano pa yung sinabi ni Paul? Worthy of the Lord. Worthy of the Lord. Napansin po nyo, yung so ay nagpapakita ito ng reason and purpose. Ibig sabihin, kapag kayo ay lumago sa pagkakilala nyo sa Diyos, lalago kayo saan? Makakalakad kayo sa pamamaraan na makapagbibigay at karapat-dapat sa Panginoon. Saan yun nagsimula? Pagkakilala sa Diyos. Bakit ganon? Bakit makakalakad tayo sa manner na karapat-dapat sa Panginoon? Kasi nga, saan yun nagsimula? In knowing God, knowing His purpose, knowing what pleases God. Kapag naunawa natin ang kalooban ng Panginoon, naunawa natin ang makapagbibigay sa Kanya ng kaluguran, therefore, magkakaroon din tayo ng kaalaman at ng kakayahan na makapamuhay ayon sa gusto niya. For example, ganito. Kayo po ba ay nagkaroon na ng bisita? Kasi bago pa dumating yung bisita, ang iyong iniisip ay ito. Ano kayang aking iluluto at ihanda na pagkain? Tama? Yung kagad ang ating iniisip.
without first asking that person, anong gusto mo? Anong paborito mo? Kasi gusto kong talagang ma-enjoy mo yung pag-i-stay dito sa bahay. Kaya maganda rin na bago ka dumating, abay, yung ihahanda kong pagkain, sigurado kong magugustuhan mo. Okay, na-gets niyo po yung aking sabihin? Bakit mo siya tatanungin kung ano yung gusto niya? Para makakagawa ka na matutuwa siya. Okay? Na matutuwa siya. Pag nakapaganda ka ng isang pagkain na magugustuhan niya, just because you ask that person anong gusto niya, magkakaroon ka rin siyempre, may enjoy mo rin yon. Yung isang banda naman, padating pa lang. Tapos tayo naman, ang itong iluluto ko, kasi para sa akin, ito yung masarap. Nagluto ko ng puro hipon. Allergic pala. So hindi niya ma-enjoy yung pagkain na yun. Siguro hanggang sa mapilitan na lang sa kainin ko na nga, nakakahiya. Kahit pagdating ng gabi, kamot siya ng kamot. So yun yung difference in praying for us to grow in the knowledge of God. Because as we grow in the knowledge of God, doon tayo nagkakaroon ng kakayahan na makapamuhay ng karapat-dapat sa Kanya bilang siya'y ating Panginoon. At napakahalaga po nun. Kasi nakaugat ang tunay na discipleship saan? Sa ganap na pagsusurrender, sa submission, saan? Sa lordship ng Panginoon. Ang tunay na pagpapasakop o surrender sa Biblia ay nangangahulugan na kinikilala natin si Jesus bilang tunay na Panginoon ng lahat ng kanyang buhay. Sa ating mga iniisip, sa ating desisyon, sa ating relationship, sa ating misyon. Okay? In fact, dito sa Colossians chapter 1, especially yung verse 14 to 19. Merong isang term dyan, merong isang word na laging binabanggit si Paul. I think 5 to 6 times niyang binanggit yung all. Yung all. And then meron siyang i-mention yung preeminent, that Christ will be preeminent in your life. It's not only about living under the lordship of Christ, kundi yung preeminent. Preeminent. Anong ibig sabihin ng preeminent? That Christ is the Lord of all. Is the Lord of all. Kaya nga, ang tanong sa atin, si Kristo ba iyong Panginoon? Madali po bang sagutin? Si Kristo ba iyong Panginoon? Yes. Pero ang talagang tanong, siya ba ay Panginoon ng lahat ng iyong buhay? Yung lahat ng oras, lahat ng sandali, lahat ng pagkakataon, lahat ng sitwasyon, lahat ng lugar, He is preeminent. He is Lord. Ito po yung puntos na binibigyang pansin po dito. Because, mahalaga po ito, because allegiance to Christ produces obedient disciples who reflect His character and mission. Sa intentional disciple-making culture, pagdidisipulo sa iglesia, ang pagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon ay malinaw na tanda ng spiritual maturity. Okay? At ito yung pinagsisikapan ng isang intentional disciple-making church. Sa isang intentional disciple-making culture, ang mga mananampalataya, mga believers, hindi lamang tinuturuan ng kaalaman tungkol sa Bible, kundi sila ay hinuhubog, sila ay sinasanay, sila ay inihahanda, tinuturuan
na ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay nasa ilalim ng pagiging Panginoon ni Kristo. Ni Kristo. Ito yung nagiging lifestyle nila. So, kapag nagkaroon ng problema, ano po yung result of not submitting to Christ's lordship? Self-rule. Personal desires to place Christ's authority over decision and direction. Inulit ko rin kanina yung selective submission. Partial obedience produces inconsistent discipleship and weak commitment. And stunted spirituality, in short, stagnant spirituality, stagnant. Without surrender to Christ, spiritual growth remains shallow or mababaw or stagnant. Ano ang kalimitang root? Ito yung tatlo. Prideful independence. Gusto niya siyang masusunod, siyang Panginoon sa kanyang sarili. Prideful independence. Human pride resists authority and submission to Christ. Partial is understanding, seeing Christ only as Savior. Okay? Alam niyo po yun, yung minsan tinanong ko yung aking mga mini-mentor sa kabataan, bakit kailangan nating tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Yung salitang Panginoon. Ay bakit nga ba talaga natin dapat kailangan tanggapin si Kristo bilang Panginoon? Sa mga explanation, sa mga pag-aaral, kasi yung original na relasyon ng Panginoon, ng tao, sa Kanya, doon pa lamang sa creation ay established na yung lordship. Nilikha tayo ng Panginoon. Sino nagmamayari sa atin? Ang Panginoon. Siya ay may authority through His Word. So doon pa lang ini-establish na yung pagiging Panginoon ni Kristo. At specifically, ang Panginoon nagpakilala, the Lord, nung ilalagay niya na ang tao sa paraiso, the Lord. Even nung ang Panginoon ay mag-uutos, huwag niyong kainin ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama. Pinapakilala doon sa passage doon, the Lord. So doon pa lamang sa creation, yun talagang original na relationship ng Panginoon. So ibig sabihin, nung dumating ang kasalanan, ano ang nawala? That kind of relationship that God is our Lord, our King, at tayo ay Kanyang servant, at tayo ay Kanyang follower, at tayo ay Kanyang worshiper, tayo ay steward, tayo ay... Pero nung dumating ang kasalanan, nagpasimula ang tao ay mamuhay. Sino ang Panginoon? Sarili. Sino ang nasusunod? Sarili. Sino ang nakakapangyari? Sarili. Pero napaka-gracious ng Panginoon. Bagamat hindi niya tayo kailangan, hindi niya naman talaga tayo kailangang iligtas, itong Lord na ito, the Lord of Lords, the King of Kings, nag-decide na itong taong ito na napawalay sa Kanya, nagrebelde sa Kanya, ay Kanyang iligtas at ibalik sa relasyon. No wonder, di ba, ang laging bukang bibig natin, ang amin pong ipinipreach is hindi po relihiyon, kundi ano. But my question is this, anong klaseng relasyon? Kung relasyon yung ating ipinapahayag, what kind of relationship ang ating isinishare, ang gustong ipaunawa at ipakilala sa mga tao? Yun yun. Yung lordship. Yung lordship. Kasi nga doon pa lamang sa kasalanan, even ang diablo, hindi naman niya dinideny ang existence ng Diyos eh. Ang kanyang nilalabanan is what? The authority of God. Sa kanyang word, sa kanyang plano. And then, ang tukso, sinabi niya sa tao, kaya naman talaga ayaw ng Diyos na kainin niyo yon. Ayaw niya na maging katulad niyo siya, that you will be like God. So it is all about the authority.
Pero nung bumaba ang Panginoong Jesucristo, siya namatay doon sa krus, the Lord of Lords, the King of Kings, became doulos, naging alipin, at ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin ng mga nagrebelde sa Diyos, just to be called servants of Christ, just to be called sons of God, friends of God. Saan tayo ibinabalik? Doon sa original na relationship na yon. Kasi nga, hindi mo naman kasi pwedeng tanggapin si Kristo na tagapagligtas lang. Hindi mo pwedeng sabihin, sige, tinatanggap kita Jesus bilang tagapagligtas, pero ako pa rin ang masusunod. Ako pa rin ang maghahari sa aking buhay. Hindi pwedeng mangyari yon. Unless naaminin mo at kailangan kang bumalik ulit dun sa katotohanan na ang talagang tinalikuran ng tao is what? The Lordship of God in His life. And no wonder in our context, ang tunay na pagkakaroon ng kaligtasan ay tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas at sariling Panginoon at Panginoon ng kanyang buhay. At doon po nagpapasimula yung katotohanan ng discipleship. Because the Lordship implies that God is the owner. Siya ang may authority sa ating buhay. Siya ang dapat masunod sa ating buhay. If God is the Lord, He owns everything. He possesses. He is the King. He is the Master. And kung Siya ang Panginoon sa ating buhay, makikita natin kung sino tayo, ang ating identity. If Christ is our Lord, who are you? Servant of Christ. If Christ is your Lord, who are you? Followers of Christ, disciple of Christ, worshipper of Christ, steward of Christ. Nasusundan niyo po ako, mga kapatid? Kaya napaka-crucial yung pagkakaroon natin ng pagkaunawa. No wonder sa ating pag-aaral ng intentional disciple-making church or culture, ang talagang emphasis lagi dyan is the Lordship of Christ. Sa mga unang siglo, kwan po yun kahit nga wala silang ginagawang matagal na pag-aaral sa discipleship, nung tinanggap si Kristo, magpapabautismo ka agad. Dito, kailangan pa nating idaan saan? Sa baptismal class, sa discipleship, sa cultivate. Why? Kasi we want to develop obedience, service, okay? We want to develop sa buhay ng mga inaakay natin, yung pagsunod, yung pagiging katiwala. Saan yung nakasentro? Sa pagiging Panginoon ni Kristo sa ating buhay. Okay? Parang nanahimik yata kayo. Okay? Napaka-crucial itong oras na ito no? Talagang may pampamanhid ang hangin sa utak. Sabi nga, pag ganito daw mga oras, ang pinapakayawalan ng kaaway ay mga pino at maliliit na mga demonyito. Nang target is yung talukap ng mata. But anyway, I hope na okay lang naman na kayo po ay makatulog o antukin. Wag lang po yung nagsasalita at nagtuturo. Antukin. I hope na meron po tayong natututunan. Amen po ba? Is Christ your Lord? Is Christ your Lord? Is He the Lord of all in your life? Siya ba'y Panginoon ng lahat sa iyong buhay? Kaya ito po ang pwedeng maging problema, the root, independence, partial understanding, practical compromise pagdating sa ating Panginoon. Paano tayo lalago? Surrendered submission. Daily surrender, kinikilala natin ang Panginoon, okay, bilang Panginoon ng ating buhay. Surrendered submission. Ang paglago sa pagpapasakop sa pagiging Panginoon ni Kristo ay nagsisimula sa araw-araw na pagsusuko ng buhay sa Kanya. Okay? So sa pamagitan ng intentional surrender,
with the Lord. Then scriptural obedience, ang pagpapasakop kay Kristo nakikita saan? Sa pagsunod sa kanyang salita. So marami pa po tayong pwedeng matutunan dito. And then, yung paglilingkod at paggaya o pagtulad sa Panginoon sa kanyang paglilingkod. Following Christ's humility and service forms through disciples. Kung paano ang Panginoon naglingkod, yun din, siya rin ang ating model sa ating paglilingkod. And as we serve the Lord, natututo tayong bilang mga disciple na maglingkod sa iba, and as we serve others, doon din tayo lumalago sa ating pagkakilala kay Kristo bilang tayo ay tunay na mga disciples of Christ. Okay? Pansamantala siguro, mapatid, since 2:30 na rin naman na doon sa dalawang yon na mahalaga, tayo muna magkakaroon ng pagtatapos. Ano po yung una? Yung letter D? Devoted in knowing God. At yung letter I is what? Imitates His Master. Imitate Christ as His Lord and Master. Okay? Ang kasunod po nun is what? Yung letter S, secured in His identity. And hopefully, sa next IDMC natin, tapos natin itong disciple na ito. Okay? Any question po? Any question? Pakigising nga po ang iyong katabi. Gising na. Tapos na. Okay. So, before tayo mag-end, nais kong magkaroon din muna tayo katulad yung first session natin ng ilang discussion, reflection, ano yung mga takeaways nyo dito sa lesson na ito, especially doon sa dalawang mahalagang puntos ng discipleship. Ano yung dalawang pangunahing gusto nating mangyari sa mga taong dinidisciple natin? Simple lang naman, lumago sila sa pagkakilala sa Diyos at mamuhay sa ilalim ng pagiging Panginoon ni Kristo. And after that, pag-aralan natin yung identity. Isang tao na secured sa kanyang identity bilang siya ay alagad. Okay? So, pwede po bang ang bawat isa ay magkaroon ng siguro mga 7 to kahit mga 10 minutes or 15 minutes na discussion, reflection, okay? At siguro habang nagdi-discuss tayo ay, okay? Maganda rin kayo kung sino sa inyo ang inyong isusugo sa harapan para mag-report. Okay? Okay lang po ba sa inyo sa mga susunod na IDMC natin, agahan natin ng konti, tapos wala na tayong after lunch? O okay lang po itong ganitong setup? Ganito na lang, sige.